message mo? Hindi. Deep. Basta ako, isa sa pinakaalam kong totoong tao at saka mabait na tao, si Bong Revilla. Hindi talaga. Kahit na mahina na ako ngayon, I will take a bullet for him anytime. Pag may umaway sa kanya, dahil imumundod ko. Ilang taon na kayo ni Senator? Papayak mo pa ako na. Yeah, nakakayak naman message na mo. Ewan ko, hindi ko na naalala eh. 40 years. Oh. Tagal na. Bago pa mag-scam. Bago pa mag-scam, nandun na si Senator. Tinagal ko lang. Oo. Totoo naman po talaga, ilan po sa atin dito, ang dali-dali ho, na pag ano ilalapit natin kay Senator Wong, nandun agad at nabibigyan ko ng sagot agad. So, yun na naman ang sabi niya, unahin muna natin tayo po sa industriya. Okay, sir? Reaction lang po. Okay, nanay, pinaluha mo ko doon natouch mo ako natouch. Well, thank you Lord kayo na sa lahat, no, sa ating industriya, movie industry, television industry, what we call this now is movie con, no? Sorry, television conference. Pero media con. Ayan. Dati press con eh. Sabi, may mga vloggers na rin ngayon. Well, I'm so happy. No? At magkakaharap tayo. Dahil alam nyo naman, every time na bago mag-start yung laban ko, palaging kumakarap ako sa inyo. Ngayon, after nung walang matigas na pulis sa matinig na misis, I will take this opportunity na rin para magpasalamat sa suporta ng bawat isa sa inyo. Dahil very successful siya. Kaya palakpak na ng kayo. Dahil ito para lang, si Bong Revilla, takbuhan palagi kayo. No? Yung mga sa ibang news, kaibigan din naman natin sila, pero mas malapit kayo sa puso ni Bong Revilla. Dahil mga nakaraan nun, yung time na mga pagsubok na dumarating sa akin, nagkaroon ako ng phobia sa mga sa media. Pero kayo lang ang tinakbuhan ko, dahil kayo lang ang nakakapagsabi ng totoong side ni Bong Revilla. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay. Kumbaga, eto ngayon tayo. Naharap na naman tayo sa ating bagong pagsubok, pagtakbo muli para sa ating mga kababayan bilang senador. Siguro naman sa tagal-tagal ko na rin sa public service, this year is my 30th year in public service. Siguro narinig nyo na ito sa mga speeches ko. 30 years in public service, 52 years in show business. Diba? So, ganun katagal. Yung 52 years ko sa show business, ganyan nandiyan pa sila, wala man na yata nga dito, ay yung mga dito, kaya Nestor, lahat nga, kaya Eugene, kaya Ate Aster, kaya yung mga singer natin, sila, sa dami, Jonardo, si Darna. Kung titingnan natin, ay pati si Belinda, marami nang nawala ng mga kasama natin sa Manayatan. Si Jerry Lea Boy pa. Aisa rin. Yes. Pagkano palagi na dyan, di ba? Pero ganun pa man, sa dami man ng sinuong ng buhay ko, meron naman tayong pinuntahan at may pagmamalaki ang industriya na nagawa ni Bong Revilla para sa industriya at para sa bansa natin. Si Bong Revilla, simula nung... sige, kukwento ko na yung... Sige, ang gagawin ko, umpisa ko. Si Bong Revilla...
I can sit down. Mas maganda kasi nakatayo eh. Para ako nasa entablado. Bong Revilla, nag-start sa public service 1995. Naging vice-gobernador, naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging PRB chairman. Vice Governor, para matandaan lang natin ulit, para makilala nyo kung gano'ng kalalim ang pinagdaanan ni Bong Revilla bilang hindi lang sa legislative, but maging sa executive. Sa Vice Governor, nung ako'y naging Vice Gobernador, legislative work, but binigyan ako ng task na labanan ang pinagpapawal na droga sa lalawigan ng Cavite. Na-recognize dahil at that time, nakahuli tayo ng biggest catch sa lalawigan ng Cavite na 1 billion worth of shabu at that time. That is the biggest catch ng shabu. Laboratory sa Tagaytay at tapos follow-up pa sa Parañaque. Because of that accomplishment, na-recognize tayo sa international, no? Itong INOA, International Narcotic Enforcement Agency sa Albany, New York. At ako'y pinarangalan bilang isang Medal of Valor awardee. Binigyan pa rin ako ng International Award of Honor. At dahil ka sa galing natin dyan, pakikipaglaban, yung mga pulis na ginamit natin, ang ginawa ko ng reward system to solve the drug problem. Ganun talaga. Pero pagka nagkamali, itong mga involved sa droga, kulong. Pagka talagang, ano talaga, pulis na talaga, kung lumalaban man sila. But the point is, napatahimik natin ang Cavite. Tapos naging gobernador ako, ang Cavite, or murder capital of the Philippines, nagawa natin one of the most peaceful provinces in the country. Yan ang isang may pagmamalaki ko, kaya ako rin naparangalan sa Malacanang bilang outstanding governor at that time when it comes to peace and order. Kaya lalo kumasenso ang lalawigan ng Cavite. Tapos naging BRB chairman ako. BRB chairman, the Videogram Regulatory Board. No? Ginawakan natin yan. Na-recognize tayo ng Motion Pictures Association of America dahil sa pagsugpo. Yung problema, 100% ang problema sa piracy. Kung naalala nyo pa yan, DVD, VCD, Betamax. Yan. Wala niya ata Betamax yan. Yung ano, meron pa ba nun? Wala. Wala na nun. DVD, VCD. Yun. Kumbaga, nagpasalamat sila sa atin dahil naibaba natin yung problema from 100% na naglipa na sa lansangan, na-reduce natin up to 5%. 95% reduction sa market. Talagang huli dito, huli doon, tapos yan. Nakilala tayo, kaya tayo pinush na tumakbo bilang senador ng Republika. Naging senador ako. Senador, hinalal bilang number 2 senator. Lumabas ako. Dahil sa suporta ng mga Pilipino, ang aking mga tagahanga na palaging nakaagapay sa akin, susuporta sa akin. Tapos ang 2004 na yan, 2000 ulit, 10. Number 1 senator na. Okay? Highest vote garner ng isang public officials na tumatakbo. Yun yung pinakamataas na nakuha ng boto at that time sa lahat ng mga elected officials. So, yun nga, number 1 senator tayo, doon na tayo nagka-leche-leche. Pero, gano'n pa man, at least lumabas ang pagtatawanan. Nalinis yung pangalan ko, absuelto ko sa lahat ng kaso sinampa nila sa akin. Nakabalik tayo ng 2019. Pero yung buhay ko nun, di ba? Kaya kinukwento ko na sa inyo, parang bahala na kayo kung saan kayo titigap. Parang kayo mismo ang nakakakilala sa akin. Kung totoo ba ang sinasabi ko o hindi. So, nung dumating yun sa buhay ko,
grabe, in fact, nung nandun tayo sa krame, di ba, palagi natin pagka, luluwa-luwa pa ako. But, yung nandun ka, nung nandun ako, parang nandun ka sa loob ng tunnel na wala ka na makita liwanag, akala mo katapusan na ng mundo. But no. Dasal ko, Lord, kayo na bumala sa akin. Alam ko, hindi niyo po ako pabayaan dahil alam niyo po totoo. Pinalabas ako. Nakalabas ako, nalinis ang pangalan ko. Ito kayo si Bongga. So, 2019, nahalal muli ako bilang senador ninyo. Number 11, yung nanalo ako. Ang 11th senator ako, no? Kaya, talaga sabi ko nga, lalo naging challenge yun para sa akin. Lalo ako nagpursige. Lalo kong pinatunayan sa sambayan ng Pilipino na hindi yun si Bong Revilla at si Bong Revilla na nagtatrabaho para paglaban itong kapakanan ng mga mamamayan natin. Lalo-lalo na yung mga lola, lolo, estudyante, teachers, lahat dyan. Kaya yung mapapansin ninyo, yung mga naipasa kong batas, no? Dahil noong 2019, ang sabi ko nga, kung naalala nyo, yung sa mga lola-lolo na yan, when you reach 100, centenarian law tawag, di ba? 100,000 pa po. Pero sabi ko, para naman natin niloloko yung mga lola at lola natin. Bakit hindi natin ibaba? So, ilan lang na kayo nakakaabot ng 100. So, let's do it. 80. Kaya ito, ako mismo, ang main author ng batas na ito, at naipasa natin, 80, 85, 90, 95. Meron doon sila No? Na 10,000. Kaya mag-80 na ba si nanay? From 78 to 80 na siya. Juma. Gusto natin to wait 2 more years. Kaya hanggang 100 si nanay, dahil 100, yung 100 ngayon, gagawin ko ng 1 million eh. I'm sure. Targetin ni nanay yung 100. Yung 100 years old. Kaya yun. Kaya yung sa mga lola, lolo. Alam nyo, speaking of lola at lolo, habang nagmo-motorcade ako, no? Alam nyo yung mga grabe yung tanggap sa akin ng crowd habang nagmo-motorcade. Yung mga lola, lolo, lalapit sa akin. Sabi niya, Bong, Sen Bong. Sabi niya, thank you sa doon sa bigay mo sa amin na cash cute. Iyak. Tapos kinahawakan yung kamay ko talagang, alam mo, hirap na lumakad siya, gano'n na sila. And then, gusto lang ako mahawakan, maraming salamat. At sabi ko, wow, ganun pala yung nagawa ko. I'm so happy. Dahil yung mga lola at lolo, nabigyan natin ng parang, what's 10,000? Pero at least nabigyan natin ng halaga. Yung hirap na ginawa nila para sa kanilang mga anak, para sa ating gobyerno, yung kanilang contribution sa ating mga kasama, sa ating mga kababayan. Kaya nagpapasalamat ako talaga. At meron akong mga magagaling na staff. Palakpakan niyo rin aking mga ladies. Dahil hindi ko magagawa yan, katulad ng Kabalikan sa Pagtuturo Act. Kabalikan sa Pagtuturo Act, ako rin po ang main author niyan. Kabalikan sa Pagtuturo Act, yung chalk allowance nila, dati lang yan, 100 pesos, tapos ginawang 1,000, tapos nung pinaglaban ko, 2,000, pero kung pwede pang ibaba ulit sa 1,000. So, ang ginawa namin, in-institutionalize na namin yung 5,000 na chalk allowance, ginawa na namin 10,000. Kaya starting this year, 10,000 ang matatanggap ng ating mga teachers starting this July. Kabalikan sa Pagtuturo Act. Yan. So, yan po yung talagang, yung mga teachers naman, pagka umiikot ako, matutuwa ka na. Ay, pasalamat din nila. Thank you, Senator Pong. Thank you, sir. So, yan. Tapos, yung sa mga estudyante, yung anti-no permit, no exam policy. Ganda yun. Ang dami dyan, yun naman, bakit namin sinulong yan?
Dahil sa dami ng mga reklamo, yung mga magulang, nagreklamo sila. Dahil yung mga anak nila, kapag hindi nakapag-take ng exam, pinahiya. About, kumaga, nag-prepare ka for a month or 2 weeks or whatever, tapos mag-take ka ng exam, uupo ka na doon sa classroom, mag-take ka na ng exam, bilang sasabihin ng teacher, o ng principal, hindi ka po pwede mag-take ng exam kasi hindi fully paid ang inyong tuition fee. Iiyak yung bata, may depressed, umuwi, napapahiya. Meron pa kami nakuha ang information na meron pang nag-suicide. So, yun ang nagtulak sa akin. Kaya ipinail natin itong batas na ito at batas na ito ngayon. Kaya hindi na ulit yan mangyayari. Kapag kaya na nangyari pa, magkakaroon sila ng sanction at kung pwede rin natin pasaran ang eskwelahan kapag hindi sila tumupa. Tapos yung